Gusto niya lang mag-enjoy at siya naman gusto niya lang makalimot. Gabi noon nang maisipan ni Freya na pumunta ng bar para mag-enjoy. At doon din naisipan ni Darius na pumunta ng bar para din makalimot. Sige, enjoy lang ng enjoy! Sigaw ni Freya, ngunit may luha namang tumutulo sa pisngi niya. Pakiramdam niya kasi ay pagod na siya. Napaigtad siya nang maramdamang may kamay na humawak sa bewang niya. Why are you here? Bulong na humawak sa kanya. To enjoy! Ano pa ba? Nakangisi niyang sagot dito. Why? How about you? What are you doing here? Balik niyang tanong dito. I want to forget some things. Bulong nito sa kanya. Hinarap niya ito at hinalikan sa labi. Let's go then! Let's enjoy some things! Bulong niya rito, saka ito hinatak paalis ng bar. Mabilis siyang napabangon nang maramdaman niya ang init ng araw na tumatama sa kanyang balat na nagmumula sa bintana na bahagyang nakabukas ang kortina. Nang makabangon ay kaagad siyang napatingin sa kanyang sarili nang makita na wala siyang suot na kahit na ano. Ha? Anong nangyari? At sino? Napahinto siya at napalingon sa kanyang katabi na mahimbing ang tulog. Sir Darius? Gulat ngunit pabulong niyang tanong sa sarili. Ano bang mga kalokohan na naman ang nagawa ko? Inis niyang tanong sa sarili at napasabunot sa sariling buhok. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kanyang mga nagawa. Kaagad siyang napatampal sa kanyang noo at unti-unting naiyak nang maalala niya ang lahat ng nangyari sa kanila ni Darius. Ang aktor na siyang kanyang pinagtatrabahuan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya dahil sa nangyari, lalo pa at ang taong kanyang nakasama ay ang taong amo niya pa. Umiling-iling siya at sinampal-sampal ang kanyang pisngi at huminga ng malalim bago dahan-dahang kinuha ang kanyang panloob at panlabas na suot. Balak na sana niyang umalis sa kama nang bigla na lang gumalaw ang binata sa kanyang tabi at hinatak siya muli pahiga sa tabi nito. It's too early. Inaantok na bulong ng binata saka siya niyakap kaya kaagad siyang hindi nakagalaw at napapikit. Pasensya ka na, sir. Sana patawarin mo ko. Bulong niya saka dahan-dahang inalis ang braso ng binata na nakayakap sa kanya. Nang tuluyan siyang makaalis sa kama ay kaagad na rin niyang inayusan ang kanyang sarili saka umalis kahit palabag iyon sa loob niya. Alam niya ang lahat na nangyari kahit pa siya ay lasing kagabi at kahit kaunti ay wala rin naman siyang maramdamang pagsisisi. Ngunit hiya ay mayroon. Paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang sarili kung bakit sa lahat ng tao ay ang kanya pa talagang amo. Hindi na ako iinom ulit. No! Never! Bulong niya sa sarili. Umuwi siya sa apartment na kanyang tinutuluyan at nag-ayos na. Maya-maya lang ay oras na ng trabaho niya. Pinilit niyang alisin sa kanyang isipan ang lahat na nangyari ngunit hindi naman iyon mawala-wala. Lalo na makapasok na siya sa trabaho. Isa siya sa mga staff na nagtatrabaho kay Darius at ngayong araw ang photoshoot nito para sa isang magazine. Miss Freya! Tawag sa kanya ng personal assistant ni Darius kaya kaagad siyang lumapit dito. Oh, saan ka ba nanggaling? Kailangan ka na ron. Ayusan mo na ng buhok si Sir Darius. Magsisimula na ulit ang photoshoot niya. Pagkatapos ng photoshoot niya rito, aayusan mo siya ulit dahil may event siyang pupuntahan. Gets? Anito, kaya naman tumangutango siya. Sige, salamat. Sagot niya, kaya ito naman ang tumango. Huminga siya ng malalim, saka tinungo ang direksyon ni Darius. Nakaupo na ito at inayusan na ng damit. At dahil siya ang hairstylist nito, ay siya ang nag-aayos ng buhok nito. Dahil tapos na siyang ayusan ng damit, ay buhok na lang ang kailangang ayusin. At alam ng lahat ng staff ni Darius na ayaw niyang may ibang nanggugulo kapag inaayusan ang buhok nito. Kaya naman nang lumapit siya, ay lumayo na ang mga nasa paligid nito.
Mainit ang ulo niyan, Miss Freya. Bulong sa kanya ng isang makeup artist, kaya naman nakaramdam siya lalo ng kaba. Good afternoon, sir. Bati niya, kaya tumango ito. Good afternoon, Freya. Bati nito pabalik na halatang nagpagulat sa makeup artist nito. Ikaw pa lang ang binati niyan. Darius' makeup artist mouth before it left her with Darius. Bad mood ka yata, sir. May problema po ba? Tanong niya habang abala sa pag-aayos ng buhok ng binata. Can I ask you a question? Yes, I do know that I am asking already. But I want to ask another question. Wika nito, kaya naman tumango siya. Yes naman po, sir. Ano po ba yun? Tanong niya. Tumikhim ito at tinitigan ang mga mata niya mula sa salamin na nasa harapan nilang dalawa. What if you had a one-night stand with someone and he left you? What would you feel? Biglang tanong nito na nagpahinto sa kanya. Tila alam na niya ang ibig nitong sabihin at kahit hindi man niya itanong ay alam niyang siya ang tinutukoy nito tungkol sa one-night stand. Pero sa itsura nito ngayon ay mukhang wala itong ideya na siya ang babaeng nakasama nito. Bakit naman po naitanong ninyo, sir? May naka one-night stand na po ba kayo? Nabigla na lang po kayong iniwan o tinakbuhan? Balik niyang tanong kahit pa grabe na ang kaba sa kanyang dibdib. Just asking, you know, curiosity. Sagot nito na para bang wala lang ang itinanong niya. Pero kung ako siguro yun, sir, malamang na makakaramdam ako siguro ng inis kasi tinakbuhan ako Kasi, di ba? Paano kung napahinto siya nang tila may mapagtanto sa kanyang dapat na isasagot? Paano kung what? Paano kung kakilala mo ang lalaking tinakbuhan ka? Tanong ni Darius na dahan-dahan naman niyang tinanguan bago napalunok. I understand. Okay, continue. Dagdag nito kaya itinuloy na lang niya ang kanyang ginagawa. Nang matapos ayusan ng binata ay nagpaalam siyang didiretso sa banyo. Kaagad siyang pumasok sa isang cubicle at isinarado ang takip ng toilet bago naupo roon. Napahilamo siya sa kanyang muka gamit ang kanyang mga palad at paulit-ulit na napabuntong hininga. Hindi niya maiwasang makaramdam ng konsensya dahil sa naging tanong ng binata sa kanya. Hindi niya rin alam kung bakit niya ito nararamdaman. Ano ka ba naman, Freya? Gagawa ka nila ng pagkakamali sa boss mo pa talaga? Inis niyang bulong sa kanyang sarili at napasabunot sa sariling buhok. Napatigil siya nang may marinig siyang pumasok sa banyo. Dinig niya ang tawanan ng dalawang babae at ang usapan ng mga ito kaya hindi naman siya nagsalita lalo na nang marinig niyang nabanggit ang pangalan ni Darius. Oo, narinig ko rin na malaking project daw yung gagawin ni Sir Darius. Pagkatapos daw nitong photoshoot niya, kakausapin na niya yung direktor ng movie na yun. Anang boses ng isang babae na hindi pamilyar sa kanya. Talaga ba? Ang pagkakarinig ko kasi sa iba ay hindi naman daw niya tinanggap ang project na yon dahil si Miss Ami raw ang magiging leading lady niya. Hindi pa nagkaroon sila ng issue noon na nag-date raw sila? Sagot naman ng isa pang babae kaya kumunot ang noon niya. Tinanggap niya yon, sis. Excited na nga ako makita sila ulit sa isang palabas Alam mo naman, grabe ang kasikatan ng love team nila noon. Kaya malamang yun ang dahilan kung bakit sila na naman ang pinagpa-partner sa project na yun ngayon. Sagot ng unang babae na narinig niyang nagsalita kanina. Kung ganun pala, pwedeng magkaroon ng possibility na maging si Sir Darius at si Miss Ami ulit? I mean, it's not impossible since they once dated, di ba? Baka itong movie na to ang maging dahilan ng pagbabalikan nilang dalawa. Wika ng ikalawang babae na nagsalita kanina kaya napairap siya. Seriously? These people really believe those rumors about Darius and Ami? Natatawa niyang tanong sa kanyang isipan at napailing na lang. People really believes the things that they can only see with their eyes, even without knowing the truth. Dagdag niya pa sa kamuling napairap.
Dahil matagal na rin siya nagtatrabaho kay Darius, ay alam niya na rin ang tungkol dito at ang tungkol kay Amy. Darius and Amy are close friends. Sabay rin kasing sumikat ang mga ito dahil nga love team sila noon. Pero ang issue at mga chismis na nag-date o nagkaroon sila ng relasyon ay hindi totoo at ginawa lamang ng isang empleyado na noon ay nagtatrabaho kay Amy. Dahil matagal na rin siya nagtatrabaho kay Darius, ay alam niya na rin ang tungkol dito at ang tungkol kay Amy. Darius and Amy are close friends. Sabay rin kasing sumikat ang mga ito dahil nga love team sila noon. Pero ang issue at mga chismis na nag-date o nagkaroon sila ng relasyon ay hindi totoo at ginawa lamang ng isang empleyado na noon ay nagtatrabaho kay Amy. Nahuli raw kasi nito na sabay na kumakain sa isang mamahaling restaurant si Amy at Darius, kaya naman pinagsuspetsahan kaagad nito na may relasyon at nagde-date ang dalawa kahit na hindi naman yun totoo. Hindi na sana niya balak pang pakinggan ang usapan ng dalawa hanggang sa marinig niya ang sinabi ng unang babaeng nagsalita kanina. Pero ito narinig ko lang din naman to sa ibang mga empleyado na nagtatrabaho kay Sir Darius. Hindi ko lang alam kung totoo. Pero ang sabi kasi nila, buntis na raw talaga si Miss Amy at itinatago lang yun sa publiko. At para pagtakpan yun, ay gagawa raw ulit sila ng bagong palabas kung saan nga si Miss Amy at si Sir Darius ang mga bida. Mabilis siyang napatayo at pabalibag na binuksan ang pintuan ng banyo na halatang nagpagulat sa dalawang babaeng nag-uusap. Bakas sa mga mata nito ang takot dahil mukhang nakilala siya ng mga ito. Do you know that gossiping about someone else's life is not a good thing? Do you know that it can ruin someone's name and reputation? Those things that you've heard from whoever that person is are not true and is purely gossip. Always think before you talk, because even your simple words can ruin someone's name and reputation. Mariing wika niya, kaya napayuko ang dalawang babae. Sorry po, Miss Faye. Sabay na sambit ng dalawa, kaya napabuntong hininga na lang siya at iniwan ng mga ito. Pagbalik niya, ay naabutan niyang muling nakaupo si Darius at kunot na kunot ang noo habang abala sa pagtatype sa cellphone nito. Ilang segundo lang ay nagulat siya sa biglang pagtunog ng cellphone niya na siya palang tinawagan ni Darius. Hindi na niya ito sinagot at mabilis na tinakbo ang pagitan nila ng binata. Sir, may problema po ba? Tanong niya kaagad nang makalapit siya rito. Hinarap siya nito na nakakunot ang noo at mabilis ang paghinga. Where have you been? Pagalit nitong tanong, kaya naman nagulat siya at napakurap-kurap ang mga mata. Bakit mainit na naman ang ulo nito? Tanong niya sa kanyang isipan. Nagbanyo lang po ako sandali. Ano po ba ang problema? Gusto niyo bang ayusin ko ulit ang buhok niyo? Tanong niya na tipid nitong tinanguan. Napabuntong hininga na lang siya sa kainayos ang buhok ng binata. Napansin niyang unti-unti na itong kumalma at hindi na rin mabilis ang paghinga nang magsimula siyang ayusan ito ng buhok. Kahit pa hindi naman talaga magulo ang buhok nito, ay pinili na lang niyang ayusin dahil baka mas lalo lang na uminit ang ulo nito. Maayos na po ang buhok ninyo, sir. May gusto pa po ba kayong ipagawa? Gusto niyo po ba muna ng maiinom? Kape, milk tea, gatas, tubig? Tanong niya, ngunit umiling ito sa kanya. I don't want anything. Just stay here until this photoshoot is done. Utos nito, kaya tumango na lang siya at napabuga ng hangin. Nang magsimula na ang photoshoot ng binata, ay lumapit naman sa kanya ang makeup artist nito na naging malapit na kaibigan niya na rin. Bakit pagdating sa'yo, hindi mainit ang dugo ni Sir Darius? Pagdating sa amin, para siyang bulkan na sasabog palagi. Anang makeup artist nito, kaya natatawa siyang napailing. Anong hindi? Galit nga ang boses niya na nagtanong sa akin kanina. Natatawang sagot, ngunit umiling sa kanya ang makeup artist nito. Hindi mo naiintindihan, Freya. Anang kanyang kaibigan. Miss ang tawag nito sa kanya sa harap ni Darius, ngunit kapag sila lang na dalawa,
o kasama ang iba nilang kaibigan ay pangalan lang ang tinatawag nito sa kanya. Si Darius kasi mismo ang nag-utos na Miss Freya ang itawag sa kanya ng kahit na sinong staff. Kaya kapag nasa malapit o nasa harap sila ni Darius, ay yun ang tawag sa kanya ng lahat. Kung hindi ko pala naiintindihan, edi ipaintindi mo sa akin. Pabiro niyang balik, kaya naman napairap ang kanyang kaibigan at napahalukip-kip. Sabihin na nating pagalit ang boses niya kapag kausap kanya minsan. Pero never pa namin narinig na pinagtaasan kanya ng boses, no? Ikaw lang din ang binabati niyan kapag mainit ang ulo niya. Ikaw lang hindi niyan ini-ignore kapag mainit ang ulo niya. At napapansin din ng lahat na sa tuwing mainit ang ulo niya at lumapit ka sa kanya ay kumakalma siya at nagbabago ang mood niya. Saad ng kanyang kaibigan kaya bumilis ang tibok ng puso niya. Ay nako, kung ano-ano na naman yung pumapasok sa mga isip niyo. Kung paano siya sa inyo, ay ganun lang din naman siya sa akin. Wala namang pinagkaiba. Nasa paraan lang din niya ng pagtingin ninyo. Palusot niya pa, ngunit umiling ang kaibigan niya. Freya, napakatagal ko nang nagtatrabaho rito kay Sir Darius. At matagal ko na napapansin na kapag malapit ka, kahit gaano pa kainit ang ulo niya, ay kumakalma siya. Minsan nga nahuhuli ko pang nakatitig yan sa'yo na para bang napakaganda mo at hindi ka mapapantayan ng kahit sino. Bulalas muli ng kanyang kaibigan kaya napabuntong hininga siya. Baka komportable lang siya sa akin, Natalie. Matagal na rin ako nagtatrabaho sa kanya, kaya baka ganun na lang din. Tigilan niyo na nga yung pag-iisip niyo ng kung ano-ano. Natatawang paliwanag niya, ngunit inirapan lang din siya ng kanyang kaibigan. Alam mo ba kung bakit uminit ang ulo nun kanina? Galit na galit yon noong hindi kanya makita. Pairap na sabi sa kanya ng kanyang kaibigan, kaya napatigil siya. Nagalit siya dahil lang hindi niya ako makita? Tanong niya sa kanyang isip at napatitig kay Darius. Nagulo lang ng konti ang buhok niya kanina dahil dun sa hangin na electric fan na ginamit. Para sa photoshoot niya ay galit na siya. At mas nagalit pa nung hindi kanya makita. Tignan mo ngayon, nakasimangot na naman ang muka. Sa tuwing magugulo ang buhok niyang inayos mo, ay galit na siya. Na para bang napaka-importante ng pagkakaayos mo ron. Pero kapag yung isa niya pang hairstylist ang nag-ayos ng buhok niya, ay wala naman siyang pakialam kahit magulo pa. Dagdag pa ng kanyang kaibigan, kaya naman hindi siya nakapagsalita. Hindi mo ba talaga napapansin, Freya? O nagbubulag-bulagan ka lang at nagpapanggap ka lang na manhid ka at hindi mo maramdaman at makita na gusto ka niya? Nakapamewang na tanong ng kanyang kaibigan, kaya napalunok siya. Si Sir Darius? Gusto ako? Muling tanong niya sa isip at naramdaman ng muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Imposible yung sinasabi mo, Natalie. Boss ko siya at empleyado lang ako na nagtatrabaho sa kanya. Kaya imposible ang lahat ng yan. Sagot niya, kaya napailing na lang ang kanyang kaibigan at napabuntong hininga. Bahala ka, ikaw rin. Bulong nito. Nang matapos ang photoshoot ni Darius, ay kaagad na rin itong pinagpalit ng damit. Ipinaayos din muli nito ang buhok nito sa kanya. Siya rin ang pinapili nito nang susuotin niya para sa party na pupuntahan nito. Ayos na ba yung ganitong ayos ng buhok mo, sir? Tanong niya kay Darius na nakatitig sa refleksyon nilang dalawa mula sa salamin. Yeah, let's go! Anyaya nito sa katumayo kaya tumango na lang siya. Siya ang gusto nitong isama sa party na pupuntahan nito, kaya nakabihis na rin siya. Kilala naman na siya ng karamihan dahil nga sa tagal na niyang nagtatrabaho kay Darius. Gustong-gusto niyang lumayo at dumistansya sa binata, ngunit hindi naman niya magawa dahil ito ang gumagawa ng paraan upang lumapit o mapalapit sa kanya. Your heels are too high. Are you comfortable walking with it? Tanong ni Darius nang makita ang suot niyang high heels. Tumango siya rito. Ayos naman ako, sir. Wala namang problema. Komportable rin po ako. Aniya, kaya tumango ito. Lumipas ang ilang linggo at sa bawat oras na kasama niya ang binata ay hindi niya maiwasang mas mapalapit dito.
Ilang beses na niyang sinubukan lumayo at dumistansya, ngunit ito naman ang lapit ng lapit sa kanya, kaya naman hinayaan niya na lang. Freya! Tawag sa kanya ni Natalie na may ngiti sa labi. May hawak itong isang baunan. Photoshoot na naman ngayon ni Darius and as usual ay kasama siya dahil siya ang hairstylist nito. Abala si Darius sa pakikipag-usap at pagpo-pose para sa magazine at siya naman ay nakaupo lang at pinapanood lang ang binata. Ano na naman yan? Tanong niya na makalapit sa kanya si Natalie. Paborito mo? Menudo! Tuwang-tuwang sagot nito saka binuksan ng baunan na hawak nito at itinapat sa kanya ang menudong laman noon. Mabilis na bumaliktad ang kanyang sikmura nang maamoy niya ang menudo kaya mabilis siyang napatakbo sa banyo at doon sumuka. Naramdaman niyang may sumunod sa kanya pero binaliwala niya iyon at sumuka lang ng sumuka. Hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi niya nagustuhan ang amoy ng menudo samantalang yun ang paborito niyang ulam mula pa pagkabata. Hey, are you okay? Tanong ni Darius na siya palang sumunod sa kanya. Baka sa boses nito ang kaba at pagkataranta kaya naman tumango siya. Ayos lang ako, sir. Di mo naman ako kailangang habulin pa rito. Sagot niya at bahagya pang natawa. Ngunit si Darius naman ay nakakunot lang ang noo. Ano ang masakit? Nasaan? Tanong ni Darius, ngunit umiling lang siya at ngumiti rito. Wala nga po, sir. Mukhang may nakain lang yata akong hindi nagustuhan ng sikmura ko. Wala naman pong masakit sa akin. Ulo ko lang po. Medyo hindi lang talaga maganda ang pakiramdam ko. Paliwanag niya, kaya napatango ang binata. Okay, I'll ask my driver to send you home. I'll visit you after all my business today. Ani Darius, ngunit mabilis muli siyang umiling dito. Hindi na sir, kaya ko naman po. Wala rin mag-aayos ng buhok ninyo dahil wala rito si Miss Patricia. Aniya, si Patricia ay ang isa pang hairstylist ni Darius na siyang pumapalit sa kanya kapag minsan ay absent siya sa trabaho. It's okay. Natalie can do your job. I'll ask Mang Ben to send you home. Aning muli ni Darius, kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang tumango na lang at sumang-ayon sa gusto nitong mangyari. Nang makauwi siya sa apartment na kanyang tinutuluyan, ay kaagad niyang tinungo ang kanyang kwarto at nahiga sa kama. Napatingin siya sa orasan at sa kalendaryong nakasabit lang din sa pader. Anong petsa na nga ba ngayon? Tanong niya sa sarili at bumangon sa kama. Napatakip siya sa kanyang bibig na mapagtantong hindi pa siya dinadatnan at ito ang unang beses na naging delayed siya ng 1 linggo na. Kadalasan kasi ay 1 o 2 araw lang siyang delayed. Ito ang unang beses na 1 linggo na siyang delayed. Bigla ring pumasok sa kanyang isipan ang ilang mga pangyayari kung saan may mga oras na ayaw niya sa ilang mga pagkain o hindi kaya sa mga amoy nito. Minsan din ay may mga pagkain siyang gustong kainin at kapag hindi niya nakuha ay nagiging emosyonal siya. No, hindi! Bulong niya at kaagad na umalis ng kanyang apartment. Dumiretso sa pinakamalapit na butika at bumili ng pregnancy test kit. Kaagad niya yung sinubukan at nang lumipas ang ilang minuto ay dahan-dahan habang nanginginig ang kanyang mga kamay niya yung tinignan. Buntis nga ako! Naluluha niyang bulong nang makita ang 2 pregnancy test kit ay may 2 pulang linya. Napahawak siya sa kanyang tiyan at marahan iyong hinaplos. Hi baby, ako ang mama mo. Maluha-luha niyang bulong habang nakahawak sa kanyang tiyan. Itinago niya sa isang maliit na karton ang 2 pregnancy test at binuksan ng pinto nang marinig niya ang sunod-sunod na mga katok doon. Naabutan niya ang nakakunot noong si Darius. Sir? Nauutal niyang sambit. Pasok po kayo. Pagyaya niya rito at kaagad na pinaupo ito sa sofa na nasa sala ng kanyang apartment. Ipinagtimpla niya ito ng juice at hinandaan din ng tinapay. How's your feeling? Are you okay now? Tanong ni Darius kaya naman tumango-tango siya. Opo.
Ayos na ayos lang naman po ako. Pero mukhang hindi po yata ako makakapasok bukas. Gusto ko po kasi magpa-check up muna, sir. Nakangiti niyang sagot na tinanguan naman ito. That's okay. And right timing. My schedule is clear for 2 days starting tomorrow. So I can accompany you. Ani Darius, kaya mabilis siyang umiling-iling. Hindi na, sir. Kaya ko naman po ang sarili ko. Dapat magpahinga na lang po muna kayo dahil masyado rin kayong naging busy nitong mga nakaraang linggo. Wika niya, ngunit umiling sa kanya ang binata. No, I want to accompany you and it is better if you have someone with you. So I'll go with you tomorrow to the doctor. May kilala akong doktor, kaya sa kanya ka nalang magpakonsulta. Pagpupumilit ni Darius, kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang tumango. Sigurado siya ang doktor na tinutukoy nito ay ang tita nito. Darius came from a family of doctors. Karamihan sa kamag-anak niya sa side ng kanyang ina ay mga doktor. Mga negosyante naman ang sa side ng kanyang ama, kaya naman mabilis na tumutol ang mga ito nang sabihin niyang nais niyang pasukin ang mundo ng pagmomodelo at pagiging artista. Sigurado po ba talaga kayo? Hindi ba yun makakaabala sa inyo? Tanong niya. Umaasa siyang magbabago ang isip nito, ngunit kabaliktaran naman ng hinihiling niya ang isinagot nito. Yes, I'll go now. I'll pick you up here tomorrow, 7 a.m. Ani Darius, kaya tumangutango na lang siya. Bago ito umalis, ay inubos muna nito ang mga inihanda niya, kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Nang makaalis ang binata, ay saka naman niya tinawagan ang kaibigan niyang makeup artist ni Darius na si Natalie. Mabilis na dumating ito sa apartment niya nang isend niya ang picture ng pregnancy test na ginamit niya kanina. Hoy babae ka! Sino ang ama niyan ha? At kailan pa yan? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ng tungkol dito? Tanong ni Natalie at bahagya pang nautal. Napabuntong hininga siya sa kasinimulang ikwento ang lahat na nangyari. Hindi niya maiwasang mapahilot sa sentido nang makita ang reaksyon ng kanyang kaibigan. Natulala ito at napaawang ang bibig. Ano? Wala ka man lang bang sasabihin? Hanggang kailan mo balak mo mga riyan? Tanong niya sa kaibigan, kaya sinamaan siya nito ng tingin. Tumahimik ka nga muna. Hindi ma-process ng utak ko yung sinabi mo. Una, may nangyari sa inyo ni Sir Darius. Pagkatapos, ngayon naman buntis ka? How long are you planning to hide this from me, ha? Paggalit na tanong ng kanyang kaibigan at tila maiiyak pa. Ngayon ko lang din nalaman eh. Pabulong niyang sagot at napayuko. Napasuklay sa kanyang buhok gamit ang mga daliri ang kanyang kaibigan. Paano na yan ngayon ha? Kailan mo yan sasabihin sa kanya? Paano mo aaminin sa kanya na may anak kayong dalawa? Tanong ng kanyang kaibigan at kumalma na. Wala akong planong sabihin sa kanya. Nakayuko niyang sagot at nagsimula ng umiyak. Anong wala? Paano mo palalakihin ang bata kung ganun? Ikaw lang mag-isa? Mag-isip ka nga ng maayos, Freya. Tingin mo ba ganun lang kadali ang magpalaki ng bata na ikaw lang mag-isa? Kailangan tong malaman ng ama niya. Saad ng kanyang kaibigan, ngunit umiling-iling siya. Hindi pwede. Masisira ang pangalan niya. Pwedeng mawalan siya ng career. Matagal na niyang pangarap ang pag-aartista. Ayoko masira yon ng dahil sa akin. Umiiyak niyang sagot na nagpabuntong hininga sa kanyang kaibigan. Sa tingin mo ba hindi masisira ang pangarap mo kung itatago mo yan? Ayaw mo masira ang pangarap niya. Pero ayos lang kung sa'yo ang masisira. Think about it, Freya. Ang batang yan ay anak niya rin. Kaya may karapatan siyang malaman. Kung tunay siyang lalaki, haharapin niya ang responsibilidad niya sa bata. Wika ng kanyang kaibigan, kaya tumangutango na lang siya kahit pa buo na ang desisyon niyang hindi aaminin ng totoo. Nang sumapit ang kinabukasan, ay sinundo siya ni Darius. Isang simpleng t-shirt na puti at pantalon na itim lang ang suot nito. Wala itong suot na kahit anong alahas at tanging relo lang. Katulad ng madalas nito ekspresyon ay seryoso lang ito nang sunduin siya. Halata ring mainit ang ulo nito dahil kunot na kunot ang noo nito. Kumain ka na ba? Tanong ni Darius nang makapasok siya sa sasakyan nito. Opo, katatapos lang.
Sagot niya, kaya tipid itong tumango at nagsimula ng paandirin ng sasakyan. Nang marating nila ang ospital na pagmamay-ari ng pamilya ni Darius, ay kaagad nilang tinungo ang opisina ng tita nito. Gusto siyang samahan pa ni Darius sa loob, ngunit hindi siya pumayag, kaya kahit halatang labag sa loob nito, ay sinunod na lang din nito ang gusto niya. Iha, I know that you're already aware about this. Panimula ng tita ni Darius, kaya naman tumangu-tango siya at humugot na isang malalim na hininga. You're 2 weeks pregnant. You told me that there is one time that you lost your consciousness. It is because of your pregnancy. Masela ng pagbubuntis mo, Freya. Kaya ang payo ko sa'yo ay ang tumigil muna sa pagtatrabaho at mas tutukan ng sarili at ang anak mo. Dagdag pa ng tita ni Darius, kaya napahilot siya sa kanyang sentido. May ipon naman siya, ngunit hindi naman siya sigurado kung sasapat ba iyon para sa mga kakailanganin niyang gastusan para sa kanya at sa batang nasa sinapupunan niya. Kung titigil siya ng pansamantala, ay malamang sa malamang na magtataka at mag-uusisa si Darius at maaaring mangyari ang bagay na kinatatakutan niya. At yun ay ang malaman nitong buntis siya. Wala na po bang ibang paraan, Doc? Kailangan po ba talagang huminto muna ako sa pagtatrabaho ko? Tanong niya, kaya napabuntong hininga ang doktor na tiyahin ni Darius. Well, yes. But if you really want to continue working, hindi ka pwede sa masyadong mabibigat na trabaho dahil hindi yon maganda para sa'yo at sa baby mo. Reresetahan din kita ng mga vitamins na kailangan mong inumin. Mas mabuti ring healthy foods ang kainin mo dahil makakatulong yon para sa'yo at sa bata. Paliwanag ng doktor, kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Nang makalabas siya sa opisina ng doktor, ay kaagad siyang sinalubong ni Darius. Kinausap nito sandali ang kanyang tiyahin, ngunit matapos ang kanilang pag-uusap ay nakakunot na naman ang noo nito. May problema ba, sir? Tanong niya nang nasa sasakyan na sila. She won't tell me about what you two have talked about. Inis nitong sagot, kaya bahagya siyang natawa. Ano ka ba, sir? Bawal talaga yon. Confidential yon, kaya sa amin lang dalawa. Pero wala naman po kayong dapat na ipag-alala. Kailangan ko lang ng pahinga at saka kumain ng masustansyang pagkain para mas lumakas ang katawan ko. Hindi rin daw po pwede sa akin sa ngayon ng masyadong mabibigat na trabaho. At saka niresetahan na rin po niya ako ng vitamins na makakatulong din daw po sa akin. Paliwanag niya, kaya unti-unting nawala ang kunot sa noo nito. Okay, where do you want to eat? Tanong nito, kaya napaisip siya. Napabuntong hininga siya at napanguso. Parang gusto ko ng adobo, sir. At saka gusto ko rin ng chocolate ice cream, pati na rin mangga. Yung mangga na dilaw na matamis. Aniya at nakaramdam ng pagkatakam nang maisip ang mga pagkaing nais niyang kainin. Ang sabi ko, saan mo gusto kumain? Hindi ano ang gusto mong kainin. Natatawang sabi ni Darius, kaya napanguso siyang muli. Wala akong maisip, sir eh. Pero yung mga yun kasi yung gusto kong kainin. Wika niya, kaya naman tumango sa kanya ang binata. Okay, if that's what you want, let's go to my condo. I'll just go for us. There's also yellow mangoes and chocolate ice cream there. Doon na lang tayo. Ani Darius at tumango-tango bago itinuon ng atensyon sa daan at tinungo ang kondo nito. Nang makarating sila sa kondo nito, ay kaagad nitong inihanda ang mga gagamitin niya sa pagluluto. Ibinigay niya rin kay Freya ang dilaw na mangga na gusto nito. Paborito niya rin yon, kaya madalas siyang may ganoon sa ref niya. Go watch TV. Mabilis lang to. Aniya kay Freya, kaya tumango ang dalaga sa kanya. Nang matapos siyang magluto, ay inilagay niya sa isang tray ang bowl na may lamang adobo at kanin. Kumuha na rin siya ng 2 pinggan, kutsara at tinidor, pati serving spoon para sa kanila ni Freya. Naabutan niya ang dalaga sa sala, naabala sa pagpupunas ng luha nito habang nanonood ng TV, kaya kaagad siyang nataranta. Inilapag niya muna sa babasaging mesa ang hawak niyang tray na naglalaman ng mga pagkain saka lumapit kay Freya.
Marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. "Shh! What's wrong? Why are you crying?" Maingat niyang tanong dito at marahang hinaplos ang buhok nito. "Wala lang to, sir. Umiyak kasi yung baby eh. Naiyak din tuloy ako." Pupunas-punas ng luhang sagot ni Freya sa kanya, kaya naman kumunot ang noon niya. "What's happening with her? She is showing signs of pregnancy these past few days." Wika niya sa kanyang isipan. "Tahan na. Let's eat so you can eat your ice cream." Aniya rito, kaya tumango ito sa kanya. Tahimik silang dalawa nang magsimula silang kumain. Kumalma na rin si Freya, kaya naman nakahinga na rin siya ng maluwag. Buong akala niya ay maayos na ito at hindi naiiyak nang bigla na lang itong magtanong. "Sir, saan po kaya makakabili ng cake pero hugis strawberry siya? Gusto ko nun eh." Nakangiting tanong ni Freya sa kanya kaya napakurap-kurap siya. "A cake shaped like a strawberry?" Nagtataka niyang tanong sa isipan. Kinakabahan niyang sambit. Hindi niya maiwasang kabahan, lalo pa at mukhang iiyak na naman ang dalaga sa oras na magkamali siya ng kanyang sasabihin. "Where can I buy that thing?" Inis niyang tanong sa kanyang isip. "Maybe online?" "Well, there are bakers that makes customized cakes." Sagot niya. "Sa online? Mali ka ng sagot, sir." Mahinang sambit ni Freya, kaya napalunok siya. "Nakalimutan mo na po bang marunong ako mag-bake? Dapat ang sagot mo sa akin pwedeng makabili kasi marunong ako nun. Ibig sabihin ba nun ay ayaw mo sa gawa kong cake at yung nasa online ang gusto mo?" Masama ang loob na tanong ni Freya sa kanya. Nagsimula na ring mamuo ang luha sa sulok ng mga mata nito. Mabilis siyang umiling-iling sa dalaga. No. It's not like that, Frey. I like yours, of course. Well, I thought you want to buy and not to make. But of course I do know that you can do that. Ang dating kasi ng tanong mo sa akin ay gusto mong bumili na lang at hindi ka nagagawa." Maingat niyang paliwanag, ngunit inirapan lang siya nito na ikinagulat niya. "Stop explaining. Ayaw mo lang sa gawa ko." Pagsusungit ni Freya, kaya napabuntong hininga na lang siya. Lumipas ang ilang araw at mga linggo, bahagya nang lumaki ang umbok sa tiyan ni Freya. Mas dumalas din ang pagkatakam niya sa iba't ibang mga pagkain, kaya naman stress na rin sa kakahanap ang kanyang kaibigan na si Natalie ng mga gusto niya. Kung minsan din kasi ang mga pagkaing nais niyang kainin ay yung mga mahihirap hanapin, at minsan ay yung tila hindi pa naman yata nabubuo o nagagawa. Katulad na lang ng saging na ang gusto niya ay quadruplets daw. "Freya, inikot ko na lahat ng palengke para lang sa saging na quadruplets, pero wala talaga akong mahanap." Ani Natalie sa kanya, kaya naman napanguso siya. "Hayaan mo na. Hotcake na lang. Yun ang gusto ko." Sagot niya rito, kaya napabuntong hininga ito. "Huwag kang aalis dito, okay? Mamaya, iinit na naman ang ulo ni Sir Darius kapag hindi ka nakita." Paalala sa kanya ni Natalie, kaya naman tumangu-tangu siya. Shooting ngayon ng isa sa bagong pelikula ni Darius kasama si Ami. Hindi maiwasang mapakunot ng noo niya habang pinapanood ang dalawa. Nakaramdam din siya ng inis at pagkairita, lalo na sa isang eksenang sweet silang dalawa. Tila maiiyak na siya habang pinapanood ang dalawa, kaya bigla na lang siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at napasigaw. "Buntis ako! At si Darius ang ama!" Sigaw niya na nagpatigil sa lahat. Bigla ring nabitawan ni Natalie ang bitbit nitong pagkain para kay Freya at napatakip ng kanyang bibig. Isang babae ang lumapit kay Freya at itinulak siya dahilan para mapaupo siya sa sahig at napahawak sa kanyang tiyan na may maliit ng umbok. "Manahimik ka nga. Napakataas naman masyado ng pangarap mo. Hindi ka kahit kailan papatulan ni Sir Darius." Sigaw ng babae sa kanya na siya palang personal assistant ni Ami na matagal na ring may galit sa kanya. "Ah!" Daing niya na makaramdam ng pagkirot sa kanyang tiyan. "Frey!"
Sigaw ni Natalie at kaagad na tumakbo palapit sa kanya. Saan ang masakit, ha? Dadalhin na kita sa hospital. Natatarantang ni Natalie, ngunit umiling-iling siya. Ikaw ang manahimik. Ikaw ang mataas mangarap na may relasyon niyang boss mo at si Darius. Sigaw ni Freya na puno ng galit at inis. Stop it, all of you! Tumagundong ang matigas at tila kulog na boses ni Darius. What she said are all true. In fact, we are about to get married. Ani Darius na mas nagpagulat sa lahat. Hindi na alam pa ni Freya ang mga sunod na nangyari dahil nang makaramdam siya ng muling pagsakit ng kanyang tiyan ay tuluyan na rin siyang nawala ng malay. Ang huli na lamang niya narinig ay ang pagsigaw ni Darius sa pangalan niya na puno ng pagkatakot at galit. I already told her to be careful and stop from working for the meantime because it is not good for her and the baby. Look what happened, Darius. Her pregnancy is sensitive. Mahina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya. Kung hindi dahil sa mga vitamins at payo ko sa kanyang masustansya ang mga kainin, ay baka wala na ang bata ngayon. If this thing happens again, you know what will happen next, Darius. Anang tiyahin ni Darius na siyang nag-check ng lagay ni Freya. Unti-unting idinilat ng dalaga ang kanyang mga mata at naabutan ng binata na nakayuko sa gilid ng kama niya at paulit-ulit na hinahalikan ang likod ng palad niya. Tuloy-tuloy rin ang pagtulo ng mga luha nito kaya hindi niya maiwasang mapaluha rin nang may maalala. I'm sorry, baby. I'm so sorry. Paulit-ulit na bulong ni Darius kaya tuluyan na siyang napaiyak. Dahilan naman para mapaangat ng tingin sa kanya ang binata. Hey, shh, tahan na. It's okay. You're both okay now. Pagpapatahan ni Darius, ngunit mas lalo lang siyang napaiyak. Mabilis na lumapit ang tiyahin ni Darius at hinaplos ang buhok niya, saka ito naupo sa tabi niya sa hospital bed. Tumahan ka na, iha. Ayos ka na tang apo ko. Wala ka nang dapat ipag-alala pa. Mabuti na lang din at sinunod mong lahat ng payo ko. Kaya ligtas kayo ni baby. Huwag ka nang umiyak. Wala namang masamang nangyari sa'yo at sa bata. Pagpapatahan din nito sa kanya, ngunit umiling-iling siya. Alam ko naman po hindi naman po ako at si baby ang iniiyakan ko. Suminok-sinok niyang sagot kaya kumunot ang noo ng dalawa. Then what is it? Maingat na tanong sa kanya ni Darius. Yung hotcake na binili ni Natalie. Hindi ko na nakain kanina. Umiiyak niyang wika at pinadyak-padyak ang mga paa. Yung hotcake ko! Pag-uulit niya pa, kaya bahagyang natawa ang tiyahin ni Darius. Shh! Tumahan ka na. Lalabas lang ako sandali at pagbibilhan kita ng hotcake mo, okay? Anang tiyahin ni Darius, kaya unti-unti siyang kumalma at tumangu-tangu rito. Nang lumabas ang tiyahin ni Darius, ay saka lang din niya hinarap ang binata. Tinulungan siya nitong makaupo sa kama. Tumabi ito sa kanya at nakangiting hinaplos ang pisngi niya. I'm sorry, Frey. I was just waiting for you to say it. Alam ko ang nangyari noong gabing yun. And I want you to know that I don't have any regrets after what happened. I love you so much, Freya. Hindi ko alam kung kailan kita nagsimulang mahalin. Basta ko na lang kasing naramdaman. Tuwing nasa paligid ka o malapit ka, pakiramdam ko ay tumitigil ang mundo ko. Pakiramdam ko nakakalimutan ko lahat ng problema ko at ang mga nasa paligid ko. Panimula ni Darius kaya hindi siya kaagad nakapagsalita. I was mad after what happened. Dahil parang wala lang sa'yo yun. At nagawa mo umarte na parang walang nangyari sa ating dalawa. It wasn't accident. Because we were both aware of what's happening. Wala akong pinagsisisihan sa lahat na nangyari, Frey. Kahit katiting ng pagsisisi ay wala. Dagdag pa ni Darius kaya hindi niya maiwasang mapaluha. Nung unang beses kitang makita, hindi ko alam pero parang ang bilis ko na kagad nahulog sa'yo.
Kapag inaayos mo ang buhok ko, ayaw ko magugulo yan ng ibang tao. Dahil alam kong pinaghirapan mo yung gawin. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw kita nawawala sa paningin ko sa tuwing may shooting at photoshoot ako. Naiirita ako kapag nawawala ka sa paningin ko. Pero nawawala rin ang nararamdaman kong yun kapag naiisip kong baka magalit ka dahil nasasakal ka na sa akin. May namuong luha sa sulok ng mga mata ni Darius, ngunit nagawa pa rin itong ngumiti sa kanya. Gusto ko maramdaman mong gusto kita, na may nararamdaman ako para sa'yo. Gusto kitang angkinin. Gusto kong ipaalam sa lahat na akin ka. Pero hindi ko yun magawa. Hindi dahil natatakot ako mawalan ng career o masira ang pangalan ko. Pero natatakot akong hindi mo ako gusto at nasasakal ka na sa pagtrato ko sa'yo. Gusto ko maramdaman mo na kahit mahal kita ay malaya ka. Dahil hindi ko gusto nakakasakal at nakakapagod ng pagmamahal na matatanggap mo galing sa akin. Marahan niyang pinunasan ng pisngi ng binata at ngumiti rito. Hindi na muna siya nagsalita at hinintay na lang ang susunod pang sasabihin nito. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala na akong pakialam kahit career ko pang mawala. Dahil ang importante na lang sa akin ay ikaw at ang magiging anak natin. Gusto kong pakasalan ka, Freya. At nangangako rin ako sa'yo na kahit kasal na tayo, ay hahayaan pa rin kitang gawin ng mga bagay na alam ko magpapasaya sa'yo. Pero sisiguraduhin ko rin nasa tabi mo ko habang ginagawa ang masasayang bagay na yon. I want to be with you at all times. I want to be by your side while you're being happy and doing the things that make you happy. Humugot na isang malalim na hininga si Darius saka muling nagsalita. Sasamahan kita sa lahat, Freya. Sa hirap at ginhawa. At ipinapangako ko magkasama tayong dalawa. Handa kong harapin ang media at sabihin sa kanila ang tungkol sa ating dalawa. Hindi na importante pa ang sasabihin ng iba. Dahil ikaw lang at ang anak natin ang importante sa akin. Hindi ko hahayaang masira ang pangarap mo, Freya. Kaya kahit may anak at kasal na tayong dalawa, ay sisiguraduhin kong lahat ng mga bagay na pinapangarap mo ay matutupad mo. Marahan niyang hinatak ang binata at niyakap ito. Hinayaan niya lang itong umiyak ng umiyak sa balikat niya. At nang kumalma na ito, ay saka na lang din siya nagsalita. Wala rin akong pagsisisi sa lahat ng nangyari, Darius. Kasi alam ko sa sarili ko na may nararamdaman din ako para sa'yo. Pero pinilit ko yung tinago. Dahil pakiramdam ko, napakalayo mo mula sa akin. Pero ngayon, handa rin akong harapin ang kahit ano para sa'yo at sa batang nasa sinapupunan ko. Panimula niya at ngumiti kay Darius. Pero hindi ko hahayaang masira ang career mo. Matagal mo tong pinaghirapan at alam kong matagal mo rin itong pinangarap. Kaya hindi ko hahayaang masira lang to ng dahil sa akin. Handa akong harapin ng pamilya mo, sir. Handa rin akong harapin ng media. Hindi na niya natapos pa ang balak niyang sabihin nang unahan na siya ni Darius. I'll take care of everything. I know you're concerned about me. But I'm more concerned about you and our baby. So don't stress yourself too much, okay? Ipapaliwanag ko sa lahat ng tungkol sa atin. Wala na mas mahalaga pa sa'yo at sa anak natin. Kahit pa ang pangalan at career ko. Ikaw at ang anak lang natin ang mahalaga sa akin ngayon, Frey. Kaya ang gusto ko lang na gawin mo ay magpahinga at sundin ang payo ni tita. Ako na rin ang bahala para sa kasal nating dalawa. Yung team at gown lang na susutin mo ang kailangan na kasama ka sa pag-aasikaso. The rest, I'll take care of it. Saad ni Darius kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang tumango. Isang araw lang ang lumipas at kaagad na kumalat ang issue tungkol sa pagbubuntis niya at kay Darius. Mabilis na nagpatawag ng press conference si Darius at ngayon ay hinihintay niya ang sasabihin ni Darius tungkol sa unang tanong ng reporter. Totoo po ba ang issue na magkakaanak na kayo, Mr. Darius? Tanong ng unang reporter na babae na walang pag-aalinlangan namang tinanguan ni Darius. Yes, Freya and I are expecting a baby or babies, if it's twins or triplets. Nakangiting sagot ni Darius kaya napatampal siya sa kanyang noo. Totoo rin po ba ang issue tungkol sa inyo ni Miss Amy?
Tanong na ikalawang reporter na lalaki. Umiling-iling kaagad si Darius. Ami and I are friends. Nothing more and nothing less. Naging love team kami noon, pero hindi kami nagkaroon ng kahit na anong nararamdaman para sa isa't isa. And Ami already cleared this issue before. So I don't really know why some people are bringing this up. Kaibigan ko si Ami at wala nang hihigit pa ron. We are also in good terms. Paliwanag niya, kaya mabilis na tumango-tango ang reporter na nagtanong, saka nagtanong ang kasunod. How long are you and Miss Freya been together, Mr. Darius? Tanong na ikatlong lalaking reporter. Matagal ko na siyang gusto. At ganoon din siya sa akin. Hindi lang namin nagawang aminin, kaya ngayon pa lang namin malalagyan ng label. Sagot niya at bahagyang natawa, kaya natawa rin ang ibang mga reporter. May plano po ba kayong tumigil sa pag-aartista, Mr. Darius? O ipagpapatuloy pa rin ninyo ang pag-arte? Tanong ng sunod na reporter na halatang inaabangan din ng lahat ang magiging sagot niya. For the meantime, yes. I want to focus on my family for now. Masela na pagbubuntis ng girlfriend ko. Kaya gusto ko nasa kanya muna lahat ng atensyon ko. Gusto kong kasama niya ako sa pagbubuntis niya sa anak naming dalawa. Lalo na't masyadong masela ng pagbubuntis niya. Babalik lang ako sa pag-arte kapag alam kong kaya na ng girlfriend ko. Pero hanggat nagbubuntis pa siya, ay gusto kong magkasama kaming dalawa. Hanggang sa mga anak siya, ay gusto kong kasama niya ako. Saad ni Darius, kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Ano naman po ang gusto niyang sabihin sa fans ninyo, Mr. Darius? Tanong ng isa pang reporter, kaya nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng kaba. To my fans, alam ko nakakagulat para sa inyong lahat ang bagay na to. Kahit naman ako, hindi rin inaasahan to. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin at ipapaliwanag ang lahat sa inyo. Mahal ko kayong lahat dahil kayo ang dahilan kung bakit ako nasa industriyang ito. Habang buhay at walang sawa akong magpapasalamat sa suporta at pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. Isa kayo sa pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Panimula ni Darius kaya may namuong luha sa mga mata niya. Mabigat din para sa akin ang desisyong pansamantalang tumigil sa pag-arte dahil alam ko naghihintay kayo sa susunod kong mga projects. Pero sa ngayon, ang anak at ang babaeng mahal ko ang gusto kong priority. Sila ang gusto kong unahin sa ngayon. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat at kahit na anong mangyari ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa inyo. Isa lang ang hinihiling ko at yun ay sana matanggap ninyo ang desisyong gagawin ko. Dagdag pa ni Darius, kaya tuluyan ng tumulo ang mga luha niya. This decision is for me and my family. And please stop. Please stop talking bad things about Freya. Mahal ko ang girlfriend ko. Mahal na mahal. Ganun din ang magiging anak namin. Kaya ako to gagawin. Ang desisyon kong to ay sarili kong desisyon. At hindi ako pinilit ni Freya na gawin to. So please stop talking bad things about her. I love her so much. And seeing the hate she receives hurts me more. She is pregnant with our child, so I don't want her to be stressed. So stop talking bad things about her. Yun lang. Thank you. Yun ang huli niyang idinagdag bago nagsalita ang sumunod pang reporter. Mr. Darius, ito ang tanong ng karamihan. Ipakikilala rin po ba ninyo sa media ang magiging anak ninyo ni Miss Freya? Kung sakali mang ipinanganak na ito? Tanong ng sumunod na reporter. Tumikim si Darius sa kasumagot. No. Gusto ko manatiling pribado ang lahat ng impormasyon tungkol kay Freya at sa magiging pamilya at anak namin. Ayoko maapektuhan ng kahit na anong konektado sa media o industriyang ito ang anak at pamilya namin. Sagot ni Darius na seryoso ang ekspresyon at tono. Nang matapos niyang panoorin ang press conference ni Darius, ay kaagad siyang nag-open sa kanyang mga social media accounts. Napaluhan na lang siya nang mabasa ang mga komento ng mga fans ni Darius na nagsasabing tanggap nila ang naging desisyon ng aktor at patuloy pa rin itong susuportahan hanggang sa muli itong bumalik sa industriya. At hindi rin tulad kahapon na puro mga hindi magagandang komento ang natatanggap niya. Ngayon ay may mga komento ng humihingi ng pasensya sa mga nasabi sa kanya.
Maluha-luha niyang hinaplos ang maliit na umbok sa kanyang tiyan. Narinig mo ba ang mga sinabi ng daddy mo, anak? Mahal na mahal ka niya. Kaya kapag lumabas ka, igalang at mahalin mo siya, ha? Napakalaki na isinakripisyo ng daddy mo para sa'yo. Kaya mahalin mo siya, anak. At huwag ka kahit na kailan na sasagot sa kanya. Mahal na mahal ka niya, anak. Sobra-sobra pa. Pagkausap niya sa anak habang patuloy ang pagtulo ng mga luha. Ipinapangako ko sa iyo, anak, na kahit anong mangyari, bibigyan kita ng buo at masayang pamilya. Nangangako akong hindi mo kahit kailan mararanasan ang mga sakit na naranasan ko noong bata pa ako. Magkakaroon ka ng kumpleto at masayang pamilya. Magiging maayos din ang buhay mo dahil magtatrabaho kami ng daddy para mabigay yon sa'yo. I will give you the life that I once dreamed of having. Mahal na mahal ka ni mama, anak. Dagdag niya pa habang may ngiti sa labi. Nang lumipas ang ilang minuto ay nakaramdam siya ng antok kaya nakatulog na siya habang nakahawak pa rin sa umbok ng tiyan niya. Nagising na lang siya nang may maramdamang nakayakap sa kanya at humahaplas din sa tiyan niya. Oh, sorry. Go back to sleep again. Ani Darius sa kanya, saka siya hinalikan sa noo. I love you, and our baby too. Bulong muli nito sa kanya, kaya napangiti siya. Niyakap niya ito at kaagad naman siya nitong niyakap pabalik. She heard him humming a song that made her sleep again. Nang magising siya, ay may nakahanda ng pagkain sa lamesa na nasa kwarto na tinutuluyan niya. Nandoon ang paborito niyang manggang dilaw at ang sinigang na ni-request niyang lutuin ni Darius. Good afternoon, my babies. Bati ni Darius na kapapasok lang sa kwarto. Inalalayan siya nitong bumaba sa kama at inihatid siya sa lamesa at tinulungang makaupo. You should eat now, Frey. Iinom ka pa ng vitamins mo. Kapag hindi mo yan nainom, malalagot ako kay mama at dad. Ani Darius, kaya bahagya siyang napatawa. Nang malaman kasi ng mga magulang ni Darius na buntis siya, ay kaagad na natuwa ang mga ito at nagbigay ng napakaraming paalala na dapat gawin. Tulad na lang ng pag-inom niya ng vitamins na tama dapat sa oras. Kapag hindi niya kasi yon nainom, ay siguradong si Darius ang mapapagalitan. Thank you, Darius. I love you both so much. Aniya kay Darius saka humalik sa pisngi nito. I love you both more. Kain ka na. Ani Darius kaya muli na naman siyang natawa. Nang umabot na sa buwan kung saan malalaman na nila ang gender ng bata ay hindi maiwasang kabahan si Darius. Habang si Freya naman ay tuwang-tuwa kahit nasa sasakyan pa lang sila at papunta pa lang sa doktor. Kahit malamig ang aircon ng sasakyan ay pinagpapawisan siya kaya naman natawa sa kanya si Freya. Ano ka ba naman, Darius? Malalaman lang naman natin ang gender ni baby. Hindi pa naman ako manganganak. Kumalma ka nga. Natatawang sabi sa kanya ni Freya, ngunit mas lalo lang siyang kinabahan. Natatakot ako, Frey. What if they're twins? Triplets? Or quadruplets? It would be hard for you to give birth. Ani Darius, kaya mas lalo na naman siyang natawa. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa powers ko, ha? Malakas kaya to. Pagbibiro niya pa kay Darius, ngunit hindi naman natawa ang lalaki at mas kinabahan lang. Nang marating nila ang hospital, ay mas naging triple pa ang kaba ni Darius. Mahigpit ngunit puno ng pag-iingat ang paghawak niya sa bewang ni Freya. Sinisiguro niya ring naaalalayan niya ito sa paglalakad. Nang marating na nila ang lugar kung saan i-ultrasound si Freya ng tiyahin niya, ay mas kinabahan na naman siya. Calm down, iho. Freya and your baby or babies will be alright. Natatawang wika ng kanyang tiyahin, kaya mas kinabahan siya. Calm down, Darius. Come here. Hold my hand. Ani Freya sa kanya, kaya kaagad siyang lumapit dito at hinawakan ng kamay nito. Maingat na nilagyan ng gel ang tiyan ni Freya. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Freya nang makita na nila ang kanilang magiging anak sa screen. You're going to have 3 babies, Darius. 2 boys and 1 girl.
Triplets ang anak ninyo. Sabi ng kanyang tiyahin kaya nanlaki ang mga mata niya. I knew it! Sambit niya sa kaunti-unting pumikit ang mga mata at nawalan ng malay. Huli na lang niyang narinig ang pagsigaw ni Freya sa pangalan niya. Nang magising si Darius ay masamang tingin kaagad ang bungad ni Freya. Pinagtaasan niya ng kilay ang lalaki saka ito binato ng unan sa sobrang inis. Sino ba ang nanay? Ako o ikaw? Nauna ka pang himatayin sa akin. Ikaw ba manganganak? Paano pala kung manganganak na ako? Hihintayin muna kitang magising, ganon? Inis niyang tanong kaya napanguso si Darius. Lumapit ito sa kanya at mabilis na yumakap. Sorry na. I was just shocked. Di ko naman ina-expect na 3 kagad eh. Nakanguso nitong sagot sa kanya kaya mas nakaramdam siya ng inis. Oo, 3 kagad. Kaya hindi ka makakadagdag pa. Tama na ang 3. Okay na yon. Wala nang kasunod. Aniya rito kaya mas napanguso ito sa kanya. If that's what you want, it's your body, so it's your choice to choose. Kung gusto mo ng 3, 3 lang. 3 lang ang babies natin. Hindi na tayo magdadagdag. Nakangiting sagot sa kanya ni Darius kaya kumunot ang noo niya. Bakit? Ilan bang gusto mo? Nakataas ang kilay na tanong niya kaya ngumisi ito sa kanya. I want 5. Itinaas pa nito ang isa nitong kamay kaya kaagad niya itong pinalo. Manahimik! 3 lang! Okay ng 3. Mahihirapan na tayo masyado kung 5 pa. Dagdag ka pa naman sa sinasaway ko. Pairap niyang sagot kaya napataas ang kilay ni Darius. Paano ko dumagdag sa sinasaway mo, mahal? Di naman ako bata ah. Bulong-bulong nito kaya siya naman ang nagtaas ng kilay. Isa ka pang makulit eh. Yung itlog na piniprito mo nung nakaraan, muntik nang masunog dahil masyado kang busy sa pagtitig sa akin. Yung nilalabhan mo mga damit, hindi mo ipinasok kaya nabasalan din ng ulan. Ang sabi ko sa'yo, huwag mong iwan sa labas yung mga punda ng unan. Pero tinulugan mo, kaya yun, nabasa na rin ng ulan. Pag-iisa-isa niya sa mga ginawa ni Darius kaya napaiwas ito ng tingin sa kanya. Hindi ko naman sinasadya yung mga yun eh. Nakatitig lang ako sa'yo kasi iniisip ko kung ano ang magiging itsura ng magiging babies natin kapag lumabas na sila. Iniisip ko rin kung ano ang magandang ipangalan sa kanila na malapit lang sa pangalan nating 2. Kaya ko rin nakalimutang ipasok yung mga sinampay kasi nakatulog ako sa pakikinig ko sa music nun. Nakakaantok kasi. Nakanguso nitong paliwanag kaya napatawa siya. Lumipas pa ang mga ilang buwan hanggang sa dumating na ang araw ng panganganak niya. Naramdaman na lang niya ang biglang pagsakit ng tiyan niya at ang pagtulo ng tubig sa mga hita niya. Darius! Sigaw niya sa pangalan ng asawa. Asawa dahil ikinasal na sila kaagad noong 2 buwan na ang tiyan niya. Hindi na kasi gusto ni Darius na magpakasal sila kapag malaki na ang tiyan niya dahil siguradong mahihirapan siya sa paglalakad sa altar. Magpapakasal na lang daw sila ulit kapag lumaki na ang mga anak nila. Faye, what's happening? Natatarantang tanong ni Darius nang makita siya. Obvious ba? Manganganak na ako! Iritado niyang sagot kaya mas nataranta naman si Darius at hindi na alam ang gagawin. Ano pang ginagawa mo? Kunin mo ng mga gamit nila, baby, at ihanda mo ng sasakyan. Inis niyang dagdag kaya tila natauhan si Darius at sinunod ang sinabi niya. Wait lang, babies. Pupunta na tayo sa hospital. Pagkausap niya sa mga anak nang nasa loob na sila ng sasakyan. Kaagad silang inasikaso ng mga nurse at doktor nang marating nila ang hospital. Ang tiyahin ni Darius din ang nag-assist at nagpaanak kay Freya kaya kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag. Kaagad silang inasikaso ng mga nurse at doktor nang marating nila ang hospital. Ang tiyahin ni Darius din ang nag-assist at magpapaanak kay Freya kaya kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag. Dumating na rin ang kanyang mga kapatid at magulang na halatang mga kinakabahan. Ma, do you think my wife can take it? It's 3 babies.
Maluha-luha niyang tanong sa ina, kaya kaagad siya nitong niyakap. Malakas ang asawa mo, Darius. Calm down. Kaya niya yun. Magtiwala ka sa asawa mo. Anang kanyang ina, kaya pilit siyang tumango-tango. Na lumipas ang ilang minuto ay lumabas na ng delivery room ang tiyahin ni Darius na may ngiti sa labi. Congratulations, Darius! Your babies and wife are safe. Ililipat na rin sila ng kwarto maya-maya lang. Anang kanyang tiyahin, kaya nakahinga siya ng maluwag. Pero tulad na nangyari na umalaman niya ang gender at kung ilan na magiging anak niya, muli na naman siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, ay nasa sofa na siya ng hospital room ni Freya. Naabutan niyang mahimbing na natutulog ang asawa niya, kaya kaagad niya itong nilapitan at hinalikan sa noo. Thank you, Frey. Thank you. I love you so much. Bulong niya kay Freya na unti-unti nang nagmulat ng mga mata. Darius! Sambit ni Freya sa pangalan niya at marahang hinaplos ang pisngi niya. Nasaan ang mga anak natin? Tanong nito sa kanya. Ihahatid na rin sila rito maya-maya. How's your feeling? May masakit ba sa'yo? Maingat niyang tanong sa asawa, ngunit umiling ito sa kanya. Nang tuluyan na niyang mahawak at mabuhat ang mga anak, ay nakaramdam siya ng sobrang saya. Sayang hindi niya pa kailanman naramdaman. Sayang hindi mapapantayan ng kahit anumang bagay. Saya ng isang ama na sa wakas ay nasilayan na rin ang mga anak. Hi baby, ako ang daddy mo. Mahal na mahal ka namin anak ko. Bulong niya sa anak na lalaki. Ang sabi ni Freya ay ito ang panganay nila na pinangalanan niyang Felix. Ang sumunod ay si Fausto at ang sumunod ay si Faith Denise. Ang pangalan ng mga anak nila ay mula lang din sa kanilang mga pangalan dahil yun din ang plano nila bago pa man lumabas ang mga ito. Denise looks like you, Darius. She looks a lot like you. Ani Freya, kaya napatitig din siya sa anak na babae. And our boys looks like you a lot, baby. They are beautiful baby boys. Aniya naman kay Freya, kaya napangiti ito at napatango. Denise is not allowed to have a suitor until she reach 16. Doon lang siya pwedeng magkaroon ng manliligaw. Dagdag niya, kaya napatawa naman si Freya at napailing. Ang liit-liit pa ng anak natin, Darius. Malayo pa yung mga ganyang bagay, kaya wag mo munang isipin. Hindi ko pa gustong lumaki sila. Gusto ko muna silang alagaan. Gusto ko muna yung ganito na mabubuhat ko pa sila. Ani Freya at may tumulong luha sa kanyang mata na kaagad namang pinunasan ni Darius. Don't worry baby, matagal pa yon. Hindi naman sila lalaki kaagad. In advance ko lang. Aniya sa asawa, kaya muli na namang natawa si Freya at pabiro siyang pinalo. 5 years passed. 5 taon na ngayon ang mga anak nila. At ngayon ang unang araw ng mga ito sa pagpasok sa eskwelahan, kaya hindi maiwasang mapaiyak ni Freya. O diba, ang bilis-bilis ng panahon. Papasok na sila sa school ngayon. Aniya Freya kay Darius, kaya kaagad siya nitong niyakap. Baby, don't worry, okay? 5 years old pa lang sila. College na yata sila sa isip mo eh. Pabirong sagot ni Darius, kaya pinalo niya ang braso nito na nagpatawa lang naman dito. Nakakainis ka, halika na nga. Ani Freya, kaya mas natawa lang si Darius at sumunod sa kanya. Bumalik na muli sa pag-arte si Darius, pero sinisigurado niyang bago siya umalis ay naaasikaso niya muna ang mag-iina niya. Palagi niyang sinisiguro na may nakalaan siyang oras sa mga ito dahil ayaw niyang pasanin lahat ni Freya ang lahat ng gawain, lalo pa at nagtatrabaho rin ito. Sinubukan na niya itong kumbinsihin na tumigil na muna sa pagtatrabaho, pero ayaw nito dahil hindi raw niya gustong si Darius lang magtatrabaho para sa pamilya nila dahil masyado raw itong mahirap. Ingat mga anak ha, susunduin ko kayo mamaya, okay? Magpakabait sa school, ubusin niyo rin ang baon niyo. Para hindi kayo magutom, okay? And make some friends. Paalala ni Freya sa mga anak na kaagad namang tinanguan ng mga ito. Coffee, Mommy! Sabay na sambit ni Fausto at Denise.
Si Fausto at Denise ang anak niyang may magkaparehong ugali. Nakuha ng mga ito ang personality niyang masayahin at may pagkamadaldal. Habang ang anak naman niyang si Felix ang nakakuha sa ugali at personality ni Darius na madalas seryoso at tahimik lang. Napapansin niya ring hindi ito masyadong nakikipagkaibigan o kausap sa iba. Ang tanging kaibigan lang nito ay ang anak ni Natalie na kinakapatid niya. Felix, bantayan mo rin ang mga kapatid mo ha? Babalik din ako rito mamaya para sunduin kayo. Kapag nagkulit silang dalawa, sabihin mo lang sa akin, okay? And make some friends too, anak. It's fun to have friends. Aniya sa panganay na anak na tumango naman sa kanya. Yes, Mommy, I will. Sagot nito, kaya napabuntong hininga siya. I love you, baby. Bulong niya sa anak. I love you more, Mommy. Sagot nito pabalik, kaya napangiti siya. Nang makapasok na sa loob ng eskwelahan ng mga anak nila, ay saka naman siya bumalik sa loob ng sasakyan kasama si Darius. Si Felix ay mas malapit sa kanya, habang si Denise at si Fausto ay mas malapit sa ama nila, kaya naman minsan ay natatawa na lang siya kapag tila stress na si Darius sa dalawa. Palagi kasi nitong sinasabi na tila may dalawa pa muling Freya sa bahay nila dahil sa dalawang kambal. Si Felix kasi ay tahimik lang at mahilig magbasa kaya hindi niya ito madalas na sinasaway. Darius, ihatid mo ako sa hospital bago ka dumiretso sa photoshoot mo. Aniya sa asawa kaya napatingin ito sa kanya na nakakunot ang noo. What? Why? May masakit ba sa'yo? You should have told me, Frey. Sana ipinakancel ko muna ang photoshoot ko ngayon para masamahan kita. Ani Darius, ngunit umiling naman siya. Gusto ko lang ipa-check up kami ni baby. Kalmadong sagot niya na halatang nagpatigil kay Darius. Inihinto ni Darius ang sasakyan at hinarap siya. You're pregnant again? Gulat na tanong ni Darius at maluha-luha pa. I am. Nakangiting sagot niya kaya tuluyan nang napaiyak si Darius. I knew it. I'm going to be a father again. I love you, Frey. I love you so much. Paulit-ulit nitong sabi bago siya niyakap kaya napatawa siya. Kaninang umaga niya lang din nalaman kaya ngayon niya lang nasabi kaya pati siya ay nagulat din. I will work harder for you and our babies. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay, Freya. Pangako yan. Bulong ni Darius kaya napangiti siya. I will work harder too, Darius. Tutulungan din kita na bigyan ng magandang buhay ang mga anak natin. Pangako. Nakaplano na ang lahat para sa mga anak nila. Nakatabi na ang pera para sa pag-aaral ng mga ito kaya hindi na nila yon problema. Siniguro nilang secured na ang magiging future ng mga ito bago pa man sila isilang sa mundo. Dahil ang gusto nila ay magkaroon ng masaya at masayang buhay ang mga anak nila. Freya and her husband, the father of her children, and the famous actor and model Darius are now living the life they always dreamed to have. Wakas.